Magandang araw po sa inyong lahat. Tagahan ng musal, tanghalian na po ng merienda at midnight snack. Ako na naman po ito, Signolo the Third, at your service. Bago po tayo magsimula, alam nyo na, mag-like na kayo. Mag-like na po. Ang hindi po magla-like, mamamatay. Stupid. Ikaw talaga. Yeah. Para hindi po tayo umaba pa ang buhay, mag-like na po tayo dahil kailangan po natin yan. Kailangan natin. Oy, Maria Teresa Mirasol, maraming salamat po. Ayan, ngayon po dumako naman po tayo muna sa usapang impeachment, usapang Sara Tiniling Duterte, usapang BBM speech. Marami po tayong tatalakayin ngayon. Unahin natin to. It is clear in our Constitution that Congress shall promulgate its own rules on impeachment. And to be precise, we followed word for word and the rules of the 19th Congress of the Philippines in as far as the verification is concerned. Ang sabi po ng batas, one impeachment only every year. It was not made mention that it should be resolved within the same year. Ayan po habang papalapit ang impeachment. Okay? Habang papalapit ang impeachment, papadami ang fake news. Ngayon po, minamind condition po ang ating mga kababayan. They are totally going to have a very different kinds of fake news, especially today with the help of false Asia mother, father. Okay? They are using the mother, father, false Asia. If you are not right, you are false Asia. 国家主席习近平 Okay? Ginagamit po nila ang false Asia at iba't ibang survey. Makakataka-taka naman po, tapos na ang eleksyon. Ano pang iaano mo ngayon? Kundi ka tatanga-tanga nakaluluga-luga kang false Asia ka. Tapos na ang eleksyon. Bigla kang magsasurvey. Para saan? Anong tulong yan? Sino kumakandidato? Oh. Stupid. Kaya yan po ang sabi ni Ma'am Jinky Luistro. Diba? Ang usaping impeachment ay bihira lang po yan. At ang impeachment po ay once lang po at hindi, ayun nga po, wala pong, ang sabi po sa batas, one impeachment only every year. It was not made mention that it should be resolved within the same year. Ibig sabihin, hindi naman porket 19 to 20, ayan po yung debateyan ngayon eh. Miski nga po si Tito Sen nalilito. Pero ito po, pakita ko muna sa inyo. Ito. Dahil aabuti ng pagtatapos ng 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kine-question ni Senator-elect Tito Soto kung pwede nga ba itong maitawid sa 20th Congress. Magkaiba raw kasi ang sinasabi ng impeachment rules at Senate rules tungkol dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Kulang 2 linggo na lang bago mag-adjourn ng 19th Congress. At sa June 2, ipipresenta na ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang sabi ngayon ni Senator-elect Tito Soto, may posibleng komplikasyon kung maitatawid ba ang impeachment trial sa 20th Congress na magsisimula pa sa Hulyo. Sa impeachment, Ayan na, baka sabihin, baka yung iba ba si Tito Sen. Nagtatanong lang po si Tito Sen. Nagtatanong lang po siya. Kasi nga, for the first time and forever, Disturbing. Hi, goodbye. Naalala niyo ba yon? Elsa? Diba? Naalala niyo yun, Elsa? Let it go, let it go. Nagtatanong lang po si Tito Sen. Komplikasyon lang naman. There's a little bit complication, but it doesn't mean it's a very, very big issue. rules, kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag adjourn sinigay kayo lahat ng business nyo, patay. It's a justiciable issue, pwede dalhin sa Supreme Court. Pero sabi ng isang impeachment prosecutor, ang trabaho lang nila sa pagpapasa ng batas ang natatapos at hindi ang responsibilidad nila sa impeachment. Yes! Malinaw kasi yon. Tama rin po kasi nga po, ang trabaho lang ang matatapos. Tandaan po natin kahit mamatay tayong lahat dito, yung kaso mo, nandiyan pa rin sa korte yan. Tandaan po ninyo. Ha? Meron nga kinamamatayan na yung kaso, nandiyan pa rin yung korte. Nagpalit-palit na yung judge, nandiyan pa rin yung korte. 'Di ba? Hindi magiging issue yan. Kaya nga, dire-diretso ang hustisya. Hindi mo kasi pigilan ang hustisya. Justice is continuous. Okay? Okay? But the instrument of the justice system can be replaced, can die, okay, can be transferred, cannot won the election because of the jury of senator, but our justice system is continuous. Tatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Oh, di ba? Ang murado, pwede mag-retire, pwedeng i-transfer, pero yung kaso mo, nakabinbin pa rin niya sa korte. Yung po yun. Tanda po natin, hindi naman po ito hindi po siya yung ordinary kaso na pinafile po natin sa mga korte. Ito po ay impeachment. So, special to. Ang importante lang po dito ay meron tayong jury. At yun nga po yung 12 senators to 24 senators. 'Di ba? Kaya sabi ni Sir, yung korte napapalitan niya ng mga hurado, pero ang hustisya po, dire-diretso yan. Hindi na-dismiss ang kaso just because napalitan ang mga judges. Yes. Hindi po natin i-dismiss sa ordinary court. Oh, dismiss na yung kaso mo. Bakit? Wala na yung hurado mo, yung umaawak sa kaso mo. Ano nangyari? Namatay na. Laya ka na. Hindi ganon. Dire-diretso to. As long na makuha natin yung hustisya, dire-diretso yan. Sa ilang impeachment prosecutors, isang kasamahan lang nila ang magbabasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Tumanggi silang pangalanan nito. Hoy, sino kaya magbabasa? Feeling ko si Jokno yan. Si Jokno ang magbabasa. Kayo? Isa lang daw ang magbabasa ng impeachment complaint eh. Feeling ko si Jokno yan.
Kasi sasabihin niya, BP Sara said the assassination have no joke. And no joke, no joke. And now, I am here to face you. Joke no. Kayo ang bet nyo si Laila de Lima. Sa bagay, kay Laila de Lima, no? Si Laila de Lima kasi mahirap si Ma'am Laila, ahaba pa eh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Gaganon pa yun. To the honorable jury of this impeachment trial court. Diba ganun mag-English yan? Para William Defensor. Kukwento niya pa yung buhay niya. I've been prosecuted and been in prison for almost 7 years. And now, I'm standing today in front of all of you as an impeachment prosecutor. Diba? Mahaba pa si Delimi. May mga drama pa eh. Eh kung si Jokno yan. I am Jokno. The contra of joke, no joke. Tapos ang usapan. If BP Sara If BP Sara told us that the assassination is no joke, I am now joke no. Tapos! Diba? Tapos ang usapan. Kaya feeling ko si Joke no yan. Hindi. Joke no, dato lang yan eh. Joke no, De Lima, Luistro. Putik, ang lulupit ngayon, men. Tinatapatan na sila ngayon. Mamaya meron pang Princess Abante, spokesperson. Patay na kayo mga DDS, maglaslas na kayo mga demonyo! Kaaralan pa ng impeachment prosecutors kung babasahin ba ang buong impeachment complaint o kung magbibigay na lang ng summary sa kada article of impeachment. Oh, sabi ko sa inyo, tama tayo. Magbibigay na lang ng summary yan. If the impeachment is no joke, we, the prosecutor, is joke no. Sabi ni Defensor, hindi rin kailangang present ang lahat ng 11 impeachment prosecutor sa presentation ng articles of impeachment sa Senado. Karamihan din anya sa mga tumestigo sa mga pagdinig sa Kamara ay nasa listahan nila ng witnesses. Naku po! Pati pala yung mga witnesses. Naku po, sana all bumabalik. Yung ex mo, di bumabalik eh. Di ba? Yung jowa mo, hindi na bumalik. Sumama na sa mas bata at walang kulubot. No. Sana all. Babalik pala yung mga witness. Sino-sino ba yung mga witness, Nyolo? Ito lang po, elaborate ko sa inyo. Ang mga witness po natin, nakakailanganin dyan. Unang-una, Commission on Audit, COA. Dahil yan po ang kontrobersyal. Ano yun po si Mary Grace Piatos, si Marian Rivera, yan, makikita natin yan. COA ang unang witness dyan. Pangalawa, syempre, hindi mawawala dyan ang mga OBP. Ang OBP, mga Davao Group, kailangan din yan. Mahihimatay na naman at magpapatay-patayan si Gina Acosta at si Sulaika. Ipapasumon yan. Mami Chris Rose, mag-ingat ka, Mami Chris Rose. Diba? Ipapasumon yan.
Pangatlo, sino pa? Siyempre, si Confidential Boy, si La Chica. Ipapasumon yan. At ito may malaking witness. Ito na, malaking witness to. Hindi pa alam ng iba. Bibigyan ko may bibigay akong clue sa inyo. May kinakausap silang witness. Ito yung pinagmitingan nila eh. Natandaan niyo yung sinabi ko sa inyo? May pinagmitingan. Ako. Meron silang witness. Talagang pag yun ang nagsalita, otomatiko. Hulaan nyo kung sino yung witness na yun. Sige nga, umula nga kayo. Sino yung witness? Hulaan nyo. Sige nga, hulaan nyo. Yung, sino? Bibigyan ko kayo ng clue. Sino? Hulaan nyo. Hula kayo. Sino? Hindi. Tungkol lang sa kay Sarah. Lalaki. 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 Hindi si Trillanes. Mami Irene, Daddy Armin. Shout out, love you. Mami Irene, Daddy Armin. Uy! May nakatama na. Okay, basta, alam, may nakatama na. Hindi si Trillanes, ha? May nakatama. Okay, yan, ha? Tama yon, tama. Ang clue. At ang clue, ang first name niya, huwag kayo maingay ha, ang first name, kapatid siya ni Panasonic, ni Devant, ni TCL. Yun ang clue. Hi friends and not friends. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Kayo nagsabi niyan. Basta ako, nagre-react ako dito. Okay, eto na, putek. Patay ka na ngayon. Yung mga DDS, mag-alsa balutan na kayo. Kung gangster si Yusek Castro, putek, batang Maynila to. Kilala nyo ba si Ma'am Princess? Putek, tapos kayo ngayon. Eto lang naman ang nambastos kay Sara Duterte. Wala kang alam dito, wag ka dito, Sara Duterte. Putek, tapos na kayo ngayon. Ay, Ma'am Bina, ikasatuni. Ma'am Bina, thank you. Nako, yari kayo ngayon. Tapos kayo sa kangkungan nito. Pasok, Ma'am Princess. Ma'am Princess, pasok. Ma'am Princess, anong nangyari? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to... Kasi eto po, yung mga naguguluhan, bakit nagkaroon ng spokesperson ang House of Representatives? Why? Why oh why? Kasi ganito po yan. Kapag pumunta po tayo ng impeachment, marami pong kakalat na fake news. And hindi naman po magsasalita ang iba't ibang congressman para sa House, in the whole House of Representatives. 'Di ba? Okay? At ang magiging speaker po ay si Martin Romualdez. Si Pulong, hindi po pwede si Iyotman. Ang House, bahay ng Kongreso, Tagalog na lang,
ang bahay ng Kongreso ang itatalaga ay si Martin Romualdez. Tagalog na yan ha. Ang bahay bata ay iniiyot ni Iyot Man. Yun ang bagay doon. Guo出席Xi Jinping Iba po yung bahay ng Kongreso ha. Iba po yung bahay bata. Baka hindi nyo nalalaman mga DDS. Sa buhay ng tao, meron po tayong tinatawag na expertise. Katulad ni House Speaker, expertise niya ay Kongreso, bahay ng Kongreso. Si Iyot Man, si Pulong Duterte, bahay bata po ang expertise niyan. Stupid. Lulugar kayo. Ha? Lulugar kayo. Ha? Iba yung bahay bata sa bahay Kongreso. Lintik na Pulong Duterte, next House Speaker. Anong gagawin yan? Bahay bata, talo tayo doon. Pag si Pulong, mga bahay bata, pila-pila yan. Expert siya doon. Alam niya paano niya kilitiin yun eh. Diba? Pero to, ang unang requirements ng speaker, lagi kang nandun. Present ka. Si Pulong, 365 days ang taon. Si Pulong, 5 lang ang pinasok. At yung 5 na yon, yung 5 na pinasok ni Pulong, nag-file pa ng complaint na parang tanga. Una-una lang, kailangan marami kang pasok dyan. Si Pulong gusto lang pasok ng pasok. Hindi sa trabaho. Ha? Ayusin nyo ha. Ayusin nyo mga DDS ha. Luga! Ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Yes, Kaya kailangan- kita nyo ha, nagpaparinig na siya. Ayaw namin ng fake news. So, si Ma'am Princess Abante po ay parang Yusek Claire. Kasi po, sa darating na impeachment, marami po tayong katulad ng ginagawa nila ngayon. Nung nakaraang Quadcom, sabit-sabit po ang pagbibintang kay Dan Fernandez, kay Barbers, sa tatay niya, sa mga prosecutor. Ngayon, subukan nyo. At may spokesperson na, kasi marami yan. Gaganon sila. Malaki ang inoffer ni BBM sa mga prosecutor pag nanalo, mga fake news. Yung witness, fake newsin nila yung witness. Yung witness, kamag-anak pala ni ni ganito, ni Lisa Marcos, kaya galit na galit kay Sara. Ganyan yan. Binapaano ko lang sa inyo yung future na gagawing fake news. Ayan po ang kakaharapin natin. Mabuti ng advance tayo. Ngayon, napakagaling netong Princess Abante na to. Hindi maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso ngayon. Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was a minority leader, and even in his capacity now as... Biro nyo po lupit ng Congress ngayon. Laila de Lima, Princess Abante spokesperson, putik meron ka pang joke, no? Meron ka pang yung mga iba't ibang nanalo, Joel Chua, mandyan pa rin si Akop. Wala nga lang si Dan Fernandez, wala na sila. Pero grabe naman yung pumalit ngayon. Mas matitindi rin, di ba? Kaya ang ganda ng lineup ngayon eh. Yung Duterte Youth Party List, nakita ko, putik,
Nagbibilang na lang ng sasakyan sa EDSA ng NCAP. Nangyari, Duterte yun! Nangyari! Ano kaya titinda na lang kayo ng Yossi sa EDSA? Dugyot! Gara. Gara ng Duterte yun, no? Tumakbo para iligtas si Digong sa dahig. Tanga. Tanga! The Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. No? So recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information Ganda to. for the House of Representatives. Katapusan nyo na mga DDS. Katapusan nyo na. Okay? Magpakalat kayo ng fake news ngayon. Yung mga, halimbawa, si Romualdez, inedit nyo, nakapatong yung kamay sa pera. Tapos kayo ngayon. Tapos na ang maliligang araw ng mga DDS. Ha? Ubus na ang maliligayang araw ng mga DDS. Hindi na pwede yung mga ganong fake news nyo. Tandaan nyo, may spokesperson na katulad ni Yuse Claire Castro. Nga, araw-araw to. Katulad ni Yuse Claire Castro po ito. Araw-araw po ito. Good afternoon, gaganon na rin yan. Good morning. Welcome to the press con of House of Representatives. Paktay. Lana. Nga. Yan po ang matagal natin inihiling na matagal nating binabanggit sa channel na ito. Kailangan po labanan na natin ang fake news. Napakagandang moves na ginawa po ng Congress to. Meron na po tayo sa executive, meron na rin po tayo sa Congress. Sa Senado, wala tayong pakialam dyan, mga tanga-tanga yung senador dyan. Maring Susi, kasi alam ko magtatanong, sa Senado, Nyolo, wala tayong pakialam dyan. Si Robin! Gawin nyo si Robin! Kriminal ako! Si Robin. Si Robin ang gawin nyo. Spokesperson nyo, si Robin. Bayani ka, digo! Disturbing. Yan. Wala kaming pakialam sa inyo. Kawawa. Alam nyo, kawawa yung matitirong senador Si Risa Ontiveros. Kawawa talaga Kawawa yung mga matitirong senador dyan. Nadadamay sa Duterte Black. Proud pa sila We are Duterte Black. Tigas ng mukha nyo. Duterte Black. Dapat ang sahod nyo sa Duterte kayo magpasahod. Tigas ng ngalangalan nyo. Proud pa sila, Duterte Black. Makakita only in the Philippines. Merong mga tatanga-tangang lulugalog ang mga Duterte Black. Akala mo si Duterte nagpapasahod sa kanila? Duterte Black? Bobo! I haven't spoken with the... May tanong na naman dito. Ang isang lugang DDS. Nahawa kay Risa. Dami nakalumbat na pilit. Mag-google ka para malaman mo na dismiss yun. Mahilig ka sa chismis, kaya naluluga-luga utak mo Okay? Mag-google ka lang, matatype mo. Matype mo rin doon. Pininger ni Digong, lalabas, 2 katulong. 国家主席习近平 Google, mga DDS. Okay, Google din. Type mo doon, pininger ni Digong, 2 katulong.
spoken with the House leaderships and the communication team. Ma'am, of course, itong appointment ng spokesperson comes at a very high time na, of course, maraming binabato sa House of Representatives. Maraming criticisms regarding, of course, how are you going to approach this job, especially sa mga critics ng House of Representatives? What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas Yes. maintindihan ng tao. Yes. Ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso Tama. at para saan. Oy, Alina Ayay. Ang ganda na apelido, Ayay. 'Di ba? Parang DDS iyak. Ayay. Iyakan ng mga DDS. Ayay. Ayay. Tapos na mga fake news. Ayay. Ayay. Disturbing. Luga! At bakit nakakabuti ko sa mamamayan ko sa buong bansa. Well, right now, I'm still working on the 19th Congress. As we end the 19th Congress, I'm looking forward to working with all of you as we transition to the 20th Congress. Ma'am, are you going to be a more patulera kind of spokesperson? Oo. I mean, of course, mga binabanatan sa House of Representatives, I mean, minsan below the belt, minsan fake news. Kayo po ba yung maging parang patulera na spokesperson? Naman, nakasimangot na. I Oh. don't understand. Nakasimangot na siya, patolera. Nabubuhay na yung inner demon ni Princess eh. Nabubuhay niya yung inner demon eh. To patolera na spokesperson, I understand that we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, ma'am, sorry. How will you communicate with us, House Media? Are you going to hold regular press conference? We're working po on how we will schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think a lot of you has worked with me, both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, no? And I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Over during the impeachment trial. Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. Yes. But on, I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Used to be the spokes of Mayor Lacuna. Paano po kayo nag-prepare para po dito sa mas malaki ang program po sa spokes sa House? Definitely being part of the City of Manila, its communication team has Alam mo, maganda po yan kasi po, para continuous po ang learning ng mga kababayan natin. Kasi po, kung hihintayin pa natin sila interview para magkalinawan. Oy, Sir Eromed, maraming salamat. Hi, Nyolo, VMB family and everyone. Thank you, Sir Eromed. Ma'am Ebanerita, Elvira Flores, shoutout din. 'Di ba? Kasi po, halos kung susumahin po natin, kung kakayanin yan, mag-everyday ang Mamulaling shoutout, mag-everyday po ang impeachment. So, everyday po, kailangan po yan na may mga sumasagot sa mga inquiries, sa mga nangyari. Kumbaga, bago pa nila unahan ng fake news, okay? Bago nila unahan ng fake news ang mga nangyari sa impeachment, nakasagot na ang spokesperson. Kasi po yan po ang kinakailangan eh. Kailangan po ngayon may immediate na explanation sa bawat pangyayari. Dahil pag hindi po nagkaroon ng immediate explanation, doon po natatampered o na-fake news. Doon po sinasamantala ng mga DDS ang fake news. Kaya napakaganda po ng pagkakasugo o pagkakatalaga ni Ma'am Princess Abante dito sa House of Representatives. Napakalaki ng sakop ng lungsod ng Maynila at napakalaki ng trabaho na napagkatiwala kay Mayor Hani during her term. Napakalaking bagay yon to prepare me, especially in meeting all of our media friends and understanding how we need to communicate, not just to the media but also to the public. Where will your office be attached? Will it be under the Speaker's office or will it be independent and under the institution? Right now, under the institution itself, no, we will still meet with the Secretary General to finalize all of the details of the official designation for my task. Ma'am, are you going to have a deputy spokesperson sa additional staff po? O kayo lang po ba mag-isa magiging kaharap namin? Wala pa po akong information on that sa ngayon.
Siguro po sa ngayon, kailangan masanay muna kayo sa akin araw-araw. Ma'am, meron Malupit sorry, to. ibang mga- Malupit to. Maganda to. Magandang labanan to. Magandang labanan to. Maganda to. Galing nito. Biro mo Princess Abante. Princess Abante, Jinky Luistro, Laila De Lima, Jokno, Akop, Joel Chua. Yung pa lang, putik ko, antindi na nun. Diba? May spokesperson ka, Princess Abante. Meron ka Yusek Claire Castro. Putik, ang lupet, men. Ganda to. Araw-araw parang na, diba pare? Pare ka bandag. Parang araw-araw nonood tayo ng flip top nito, parang nagra-rap. Ganda nito. Tapos sa after next year, mapopromote na si si Trillanes. Kasama na sa gabinete, tsaka si Abalos. Ang ganda nito. Ganda nito. Eh? Quadruple time, no, pare, no? Babanan si Yusek Claire. Alam niyo yung mga yan? Lalo na si Roque. Baog yan eh. Si Roque. Hindi pa tuli. Sasabihin ni Princess. Sabi nga po ni Yusek Claire na si Ari Roque ay hindi pa tuli. So talaga pong nagkukupal. Oy, congratulations General Torre Nga pala General Torre, top 1 siya, top 1 Top 1 po si General Torre. Sana po siya, feeling ko siya magiging PMP chief eh. Feeling ko 2-star siya eh. Si Bato nga putik, 1-star lang naging PMP chief eh. Pwede. Ilabas po yung latest polling survey. Registered voters saying 50% daw po ay against or tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. How would this affect po yung ating, your reaction and how would this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayong natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. Wag kayo maniwala sa false Asia, false yan. Mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey, pero mas kailangan bumaba tayo sa tao. Para Tama. maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila. Hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin. Tama. I cannot answer that at the moment. Ma'am, of course, data na po from my end. Kasi ang nagiging negative po rin po sa House is lagi ayuda, which is being portrayed negatively sa social media. Kayo po ba, are you going to siguro explain pa po in layman's terms ang mga ayudang binibigay sa ating mga bayan? Kasi yun nga po yung nagiging negative. Marami pa naman po tayong ibang mga polisiya, programa na sinusulong ng Kongreso. Isa lang yan, yung mga ayuda na tinitignan ng Kongreso. Madami tayong mga programa at policies, legislations on job creation, on alleviating poverty. Napakarami pa natin mga kailangan tutukan, tignan, at hindi lang po, lahat po yan ang gusto natin na mapaliwanag sa mamamayan. So, we would try to communicate all of the programs as much as we can. And definitely, our friends... Tsaka pag hindi, yung spokesperson po, tandaan po natin, hindi din po, magbibigay din po yan ng good news. Magbibigay na, si Powa, wala na si Powa, yari si Powa, yari ka na dito, Dracula. Tignan natin ang galing. Mahina po eh. Alam nyo tingnan nyo po tingnan nyo mahina. Parang ang hina ng depensa ni Sara. Yung mga ikinuha niya, mahina eh. Mahina. Jinky Luistro pa lang eh. Miriam Defensor Santiago yan.
Hindi ka uubra doon. Nako po. Miriam Defensor yan. Oy, Ma'am Carol Sim, thank you. Diba?